Jimmy launches it. Bang! Anidel free for the three. Jimmy launches it. Bang! Kasla big lead. Yan for three. No. Ang 2013 at 2014 Gilas Pilipinas lineup ang sinasabing isa sa pinakamalakas na lineup na nabuo sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup. Binubuo ito ng mga veterano at mga piling manlalaro galing sa PBA. Pagkalipas ng halos 10 taon, nasa na nga ba sila ngayon? Yan ang ating aalamin at pag-uusapan, kaya tumuto ka lang at huwag na huwag mong ililipat. Pasok! Isa sa pinakahindi malilimutang pangyayari sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas ay ang historic win na nangyari noong 2013 FIBA Asia Championship Semifinals, kung saan pinataob ng Gilas Pilipinas squad ang malakas at hindi matalo-talong kupunan ng South Korea. Sa ating mga Pilipino at Gilas fans, isa itong malaking tagumpay dahil sa mahabang panahon, bukod sa tinalo ng ating kupunan ang Korea, naging daan ito para makakuha tayo ng slot para sa 2014 FIBA World Cup na gaganapin sa Spain. 3 kupunan sa Asya ang nabigyan noon ng slot para lumahok sa naturang tournament. Ito ay ang kupunan ng Iran na nagkampiyon sa 2013 FIBA Asia Championship, ang Pilipinas na nakakuha ng silver medal at South Korea na nakakuha ng bronze medal. At 1 taon ang lumipas sa kasagsagan ng 2014 FIBA World Cup Tournament, ang ilan sa mga hindi malilimutang pangyayari na ginawa ng ating Gilas Pilipinas ay noong pinosterize ni Gabe Norwood ang NBA player ng Argentina na si Luis Scola. At nang harap-harapan nitong dakdakan ang 6'7" forward na si Marcos Mata. Pinakaba ang Puerto Rico sa score na 77-73. Pinahirapan ng malakas na kupunan ng Greece sa score na 82-70. Binigyan ng magandang laban ang Argentina sa score na 85-81. At pinataob ang higanting kupunan ng Senegal sa overtime game sa score na 81-79. Nagtapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas na may 1-4 win-loss record. Ang Gilas Pilipinas ay nakuha ang 21st place sa final standings ng 2014 FIBA World Cup. Ang Iran ay nasa 28th place at 23rd place naman ang Korea. Bumalik ng bansa ang ating kupunan na may bit-bit na isang panalo. Umuwi ang Gilas Pilipinas sa bansa na may mga ngiti sa labi. Lahat ng naging laban nila ay dikitan na nagbigay ng kaba at excitement sa ating lahat. Nasaan na nga ba ang bumubuo ng lineup ng Gilas Pilipinas ng mga panahong ito? Si L.A. Tenorio aka The Teniente ay isa sa maaasahang point guard ng kupunan noon. Sa ngayon ay 39 years old na siya at nasa lineup pa rin ng Ginebra San Miguel. Kamakailan lamang ay binalita na lumalaban ito sa stage 3 colon cancer at naibalita din kamakailan na may balak itong bumalik sa paglalaro ngayong darating na Oktubre. Si Jason Castro aka Doubler ay 37 years old na ngayon, kasalukuyang naglalaro sa TNT Trupang Giga. Noong August 31, 2022, pumirma ito ng 3-year deal sa Talk and Text na magtatapos sa September 1 ng taong 2025. Si Coach Jimmy Alapag, aka The Mighty Mouse, ay 45 years old na ngayon. Retired na sa paglalaro bilang professional basketball player. Noong 2019, naupiran siya ng General Manager ng Sacramento Kings para maging isa sa coaching staff ng kupunan sa NBA G League. 2021, naging assistant coach siya ng Stockton Kings at itong huli lamang na-promote siya bilang player developmental coach ng Sacramento Kings.
face for Magnolia and Ginebra the game. Yeah. Si Paul Lee aka Lethal Weapon ay 34 years old na ngayon. Isa din siya sa malaki ang naiambag noong 2014 FIBA World Cup. Siya ay kasalukuyang naglalaro sa Magnolia Hotshots. Arias to Gary David. David, jumper, yes! Si Gary David aka El Granada ay 45 years old na ngayon. Huli siyang naglaro sa kupunan ng Pampanga Giant Lanterns ng MPBL. Ngayon, siya ay nagmamay-ari ng ilang paupahang residential at mga apartment sa Pandi, Bulacan. Nagsisilbi din siyang konsehal sa kanyang hometown sa Dinalupihan, Bataan. Jeff Chan takes it. Can he make it? Well, that's what he does, Jeff Chan. Si Jeff Chan aka The Negro Sniper ay 40 years old na ngayon, kasalukuyang naglalaro sa kupunan ng Northport, Batangpier. Nice stop. We're going for a dunk here. We're going for a dunk here. Si Gabe Norwood aka Mr. President ay 38 years old na ngayon, kasalukuyang naglalaro sa Rain or Shine Elasto Painters. He was the missing piece that we needed to start making a run at that. Si Ranidel de Ocampo aka RDO ay 41 years old na ngayon. Siya ay retired na sa paglalaro sa pro basketball. Siya ay kasalukuyang assistant coach ng TNT Trupang Giga, ang kupunang pinaglaruan niya ng mahabang panahon. Si Mark Pingris aka Sakuragi ay 41 years old na ngayon. Taong 2021, formal siyang nagretiro sa paglalaro ng basketball. Naging commissioner din siya sa Pilipinas Super League noong 2022. Taong 2023, bumalik siya sa paglalaro ng basketball sa kupunan ng Imos SB Squad ng MPBL. Timing for the loose ball. The number. Si Japit Aguilar aka Jumping Japit ay 36 years old na ngayon. Kasalukuyang naglalaro sa kupunan ng Barangay Ginebra, San Miguel. Kasama din siya sa lineup ng Gilas Pilipinas na maglalaro para sa 2023 FIBA World Cup. Ito na ang pangatlo at maaring huling appearance niya sa naturang FIBA tournament. Si Junmar Pajardo aka The Kraken ay 33 years old na ngayon, kasalukuyang naglalaro sa San Miguel Bermen. Katulad ni Japit Aguilar, kasama din siya sa lineup ng Gilas Pilipinas na maglalaro para sa 2023 FIBA World Cup. Ito rin ang pangatlong bisis at maaring huling appearance niya sa FIBA World Cup. Wants to do just that. Three-pointer is delivered. Si Andre Blatch ay ang naturalized player ng Gilas Pilipinas noong 2014 FIBA World Cup. Siya ang pumalit sa naunang naturalized player na si Marcos Dautit. Siya ay 36 years old na ngayon. Huli siyang naglaro sa kupunan ng Shenyang Flying Tigers ng Chinese Basketball Association. Ang mga coaching staff ng Gilas Pilipinas noong 2014 FIBA World Cup ay kinabibilangan ni Head Coach Chat Reyes, Assistant Coaches Jong Ochiko, Josh Reyes at Norman Black.